depende sa different food groups. Ang DOST-NRI ay research arm ng gobyerno na tumutulong Sofia, bless ka. Ano ba natutunan niyo sa video? Share niyo naman. Ang natutunan ko na ang pinggang Pinoy ay isang gabay na nagpapakita kung paano dapat hatiin ang ating plato para matiyak na may tamang balanse ang ating pagkain. Sa bawat meal, dapat ang kalahati ng plato ay para sa mga gulay at prutas. Isang kapat na may pagkain na may protina tulad ng karne, isda at itlog o plant-based protein. Ang natitirang isang kapat naman ay para naman sa carbohydrates tulad ng kanin, mais o kamote. Natutunan ko kung paano natin sustentahan ng ating katawan ng tama at balanse. Natutunan ko rin ang mga mahalagang tips sa pagluluto. Di lang masustansya, swak pa sa bulsa. Ano pa bang hinihintay natin? Tara na, magluto na tayo! Bago tayo magluto ng isang masarap at masustansyang pagkain, samahan niyo muna kami sa isang espesyal na bahagi ng aming araw. Oo nga, kaya pumunta tayo sa gulayan namin sa paralan at tumitas ng mga sariwang gulay na gagamitin natin sa ating recipes. Kaya, tara na! Alam mo ba na ang red kamote tops ay hindi lang pang dekorasyon sa iyong garden? Ang mga dahon ng kamote ay puno ng mga nutrients na makikinabang ang iyong katawan. Una, mataas ito sa vitamin A na tumutulong sa kalusugan ng iyong mata at pagpapalakas ng immune system. Mayaman din ito sa iron na tumutulong laban sa anemia at calcium na nagpapalakas ng iyong mga buto at ngipin. Naglalaman din ito ng vitamin C na nagpapalakas ng iyong immune system. Huwag palampasin ang mga benepisyo ng red kamote tops. Alugbati, Basella alba. Ang alugbati ay mayaman din sa calcium, kaya't ito ay mainam sa mga batang lumalaki at sa mga matatandang nagnanais ng malusog na buto. Ang alugbati ay mayroon ding folate o vitamin B9 na napakahalaga para sa mga buntis. Ang malunggay naman o Moringa oleifera ay isa sa mga pinaka-nutritious na gulay sa buong mundo. Puno ito ng vitamin A na tumutulong sa kalusugan ng mata at vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system. Hindi lang yan, may fiber din ito na nagpapabuti ng ating digestion. Ang papaya o karika papaya ay mayaman sa beta-carotene. Mahalaga ang vitamin A sa kalusugan ng mata, pati na rin sa pagpapalakas ng immune system at pag-iwas sa mga skin problems. Mahupay na adlaw tayong Juan. Welcome sa ating kusina! Ngayon ay magluluto tayo ng masustansyang pagkain na perfect para sa mga estudyante na tulad natin. At bilang mga estudyante, alam namin kung gaano ka-challenging ang makahanap ng oras sa pagluluto. Pero huwag kayong mag-alala. Meron kami mga simple pero masustansyang recipes na pwedeng-pwede kahit sa mga busy na araw. At excited na kami ituro sa inyo kung paano magluto ng pagkain hindi lamang masarap, kundi puno pa ng nutrisyon para mapalakas tayo sa mga long hours ng pag-aaral. At sabay-sabay natin matutunan kung paano magluto ng pagkain na makapagbibigay lakas sa ating katawan at isipan. Kaya, let's start cooking! Ang una nating lulutuin ngayon ay garlic glazed chicken. At ito ang mga sangkap. Timplahan muna natin ang ating karning manok gamit ang paminta, itlog, at ang ating magic sarap. Habang hinihintay natin maluto ang ating manok, gagawa muna tayo ng ating sauce. Haluin lang natin hanggang sa mag-golden brown at maglabas ng aroma. Pagtapos ay lagyan ng cornstarch para lumapot. Lutuing mabuti ang bawat side hanggang maging golden brown at malutong sa labas at juicy sa loob. Mga 5 hanggang 7 minuto bawat side. Depende sa kapal ng manok. ang susunod nating lutuin ay papaya omelette. Ito ang mga sangkap. Ang mantika sa medium heat. Igisa ang sibuyas at bawang. Iligay ang tinadtad na papaya. Haluin ito at lutuin ng mga 2 minuto papaya at idagdag ang malunggay, alugbate at red kamote tops.
budburan ng pampasarap, haluin at tutuin ng kaunti para malasa. Ibuhos ang itlog mixture sa ibabaw ng lutong gulay sa pan. Huwag i-remove ang pan para sa maganda ang pagkakaluto ng omelette. At ngayon, gagawa tayo ng masarap at masustansyang dessert, ang malunggay flan. Ang ating mga gagamiting sangkap, gagawa muna tayo ng ating caramel. Sa isang kawali, ilagay ang asukal at tubig. Haluin ng dahan-dahang hanggang matunaw ang asukal at magkulay ng gintong kayumanggi. Kapag kulay brown na ang caramel, ibuhos ito agad sa ilalim ng molder. Sunod naman natin gawin ay ang flan mixture. Sa isang mixing bowl, pagaluin ng mabuti ang mga sangkap hanggang mag-mix. Huwag palisin ang mga bula ng itlog. Idagdag ang tinadtad na malunggay sa mixture. Haluing mabuti. Ibuhos ang malunggay mixture sa isang molder na may caramel. Siguraduhin hindi ito matapon at i-steam ang flan sa medium heat ng 30 to 40 minuto o hanggang mag-set ang flan. Alisin ang lanera sa tubig at hayaang lumamig sa temperatura. Ilagay ito sa refrigerator at panamigin ng mga 1 hanggang 2 oras bago ihain. Kung gusto mong dagdagan ang creamy flavor, pwede kang magdagdag ng kaunting Nestle cream. At ngayon, natapos na ang ating masarap at masustansyang lutuin. Hindi lamang ito puno ng flavor, puno rin ito ng nutrients at vitamins. Huwag kalimutan na lagi magluto na may pagmamahal. Sa bawat sangkap, sa bawat ulam, may kasamang kalusugan. Hanggang sa muli, happy cooking at ingat sa pagkain! Salamat sa pagsama sa amin sa pagluluto ngayong araw. Kita-kits sa susunod na video. At tandaan, ugaliin at sundin ang Pinggang Pinoy.